Aminin mo lang ang iyong pagkakamali sa iyong desisyon. Magsimula ka ng panibago, sigurado may magbabago. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Pwede nyo po siyang bisitahin at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, muli po kayong iniimbitahan, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Noontime show na Itbulaga ng Tape Inc. Posible na magkaroon ng balasahan o schedule lang ng kasalukuyang hosts na ume-ere sa GMA Network. Totoo nga ba na palugi na ang Tape Inc. dahil sa patuloy na pagbagsak ng ratings nito? Narito ang buong detalye. Malaking usapin nga ngayon na posible raw na magkaroon ng balasahan o schedule lang ng kasalukuyang hosts ng noontime show na Itbulaga na ume-ere sa GMA Network. Ang siste kasi, ang ibang hosts daw ay hindi na uubra sa daily hosting dahil may tinanggap na ibang proyekto gaya ng serye, at yung iba naman daw ay hindi na kayang bayaran ng Tape Inc. Hindi naman tinukoy kung sino-sino ang mga ito. Subalit ang hindi raw dapat mawala mula Lunes hanggang Sabado ay ang frontline hosts na sina Paulo Contis at Yorme Isko Moreno. Si Isko ay kabilang sa seryeng Black Rider at si Paulo naman ay may ganap din naman sa Bubble Gang na nag-iba na ng format, kasama rin sa nabanggit na gag show si Betong Sumaya. Ayon pa sa ulat ng PEP, nakausap sila ng isang impormante na bagamat wala raw tanggalang magaganap sa ngayon, subalit magkakaroon naman ng balasahan sa schedule ng hosts, pero hindi naman daw sigurado ng Tape Inc. kung hanggang kailan magsasalit-salitan ang mga host. Ayon pa sa mga reliable source, kung patuloy naman nahihina ang ratings ng Itbulaga, baka humantong na ito sa tanggalan o kaya baka pagpahingahin muna ang ilang backup host ng Itbulaga. Matatandaan naman na pinanto noon nila Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon noong nasa Itbulaga pa sila ay nag-reschedule din ang ilan sa kanilang mga host, pero hindi dahil sa paghina ng kanilang ratings kundi sa pagiging busy ng iba sa ibang mga projects. Samantala, ang numero 1 katunggali ng Itbulaga, ang EAT ay ipinakilala si Atasha Mulak bilang isa sa kanilang mga bagong host, kaya din nila kinuha ang anak ni Aga at Charlene dahil panapat ito sa ibang mga host ng Itbulaga na sina Cassie at Mavi Legaspi. Itinuturing din na malaking banta si Atasha Mulak sa Tape Inc. dahil posible nitong matulungan na mapataas ang ratings ng EAT, dahil anak nga ito ng sikat noon na si Aga at Charlene. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Real talk po mga tagapanood, ang ganda po ng impact talaga ni Atasha Mulak sa AAT. Ang galing po talaga ng TVJ. Ang galing po ng ginagawa po talaga nila, mga pasorpresang ganun. Ba? Ang galing din po talaga nilang yung i-akma nila yung mga gagawin nila para masorpresa po kayo. Tapos siyempre mahuhook yung tao, aabangan po ng tao. Sino ba yun? Magtatanong sino ba yun? Sino ba? Ganun, ganda po talaga mga tagapanood dahil dang po doon yun kay Ellen, kanilang guest Dabar Cards from Hollywood. Ang ganda po ng nangyayari ngayon sa AAT mga tagapanood. Talagang aabangan mo. At saka siyempre, makikita po natin na medyo hindi pa sanay si Atasha Mulak sa hosting. Siguro first hosting job niya to. Pero in a long run mga tagapanood, at alalahanin po natin, TVG ang kasama niyan. 'Di ba po? Matututo at matututo. Yang gagaling at gagaling po yan mga tagapanood. At baka sa mga susunod na mga buwan, araw, linggo, taon, makikita po natin mahusay na rin po sa hosting yan si Atasha Mulak. Talented po na bata eh. Galing sumayaw eh. Tapos madedevelop din yung singing niya. Mga tagapanood, siyempre, TVJ nga po hahawak eh. Alam naman po natin TVJ mga tagapanood, marami po silang napasikat na mga talent. Marami po silang talagang nakikilala mga artist dahil pag sumama po sa kanila. Kahit hindi na po natin kailangan isa-isahin pa po mga tagapanood. Alam na po natin yan. Tayo mga solid Dabarkad, tayo pong mga sumusubaybay sa TVJ, sa Itbulaga noon na may
TVJ. Alam na alam po natin kung sino po yung napasikat ng programa na ngayon. At speaking of napasikat, kung yung dating Itbulaga po na may TVJ ay nagpapasikat ng mga artistang hawak nila, ngayon naman po ng Itbulaga na walang TVJ ay nagpapalubog na po sa talent naman ng mga artistang hawak po nila. Hindi po ba? Ayan, kung totoo po yun nangyayari sa kanila ngayon na magpapalitan na lang ng scheduling, mag-scheduling na lang sila, papalitan na lang mag-host. Di ba? At basta ang mananatili na lang from Monday to Saturday, si Paolo at saka si Isko na lang. Nakakalungkot naman po mga tagapanood, di ba? Sayang naman na andun na sila tapos biglang mawawala. Dapat po talaga, aminin na lang kasi nila, natalo po sila. Aminin na lang nila, nalalulugi sila. Hindi yung scheduling sila baka mapagod yung mga talent nila. Talagang tuluyan na lang po umalis. So pinakadabis po talaga niyan, mag-rebranding sila. Yung totoong rebranding na lang po talaga mga tagapanood. Yung magpapalit po ng pangalan. Yun nga lagi namin panawagan eh. Panawagan ng mga legit Dabarkads. Palit kayo ng pangalan. Ibalik yung pangalan sa Itbulaga. Doon pa lang siguro. Baka talaga. At baka hindi po baka mangyari po talaga. Baka totoo pong mangyari. Na aangat po sila. Diba? Baka lumaban pa yung magiging programa nila. Eh yun nga lang kung matataba ang utak ng mga writers nilang Itbulaga ng GMA. Kasi given na talaga sa AAT yung mga kasama ng TVJ. Sobrang tataba po ng artist eh. Artist ng writers nila, tataba po ng utak, ang talino po mag-isip ng mga pakulo nila. So sana ganun din po yung gawin nila para umangat po yung programa nila, yung bagong gagawin nila ng programa. Pero tingin ko po mga tagapanood base sa aking pag-aanalisa, kahit sabihin mong mag-scheduling pa sila ng mga host nila para lang ma-survive nila yung di umano'y pagkalugi ng tape Bulaga na yan, hindi po makakatulong din yun sa kanilang mga tagapanood. Kasi nga po, ang hawak nilang pangalan, Itbulaga, which is yun po yung ayaw nga ng karamihan. Kaya nga po nagsilipatan dun sa AAT po mga tagapanood. Siyempre, pag wala nang nanonood, walang tumatangkilik sa isang programa, ang gagawin po ng mga sponsor na yan, ng mga advertisement na yan, lilipat po yan doon sa programang pinapanood. Ayaw din naman po nilang malugi. Magpapa-advertise kayo sa isang programang hindi naman pinapanood. Sino ang bibili ng mga produktong ina-advertise nyo doon? Hindi po ba mga tagapanood? Pero kung magpapalit po talaga yan sila ng pangalan, siyempre, medyo matunog na pangalan na pwedeng tumapat sa AAT at saka sa Showtime. Baka sakali po, siyempre bagong pangalan yan, tapos bagong show. Magkakaroon po talaga ng ng sponsor at saka ng advertisement kasi siyempre bago nga po eh. At sigurado rin, panonoorin yan. Lahat po ng mga umaayaw na dyan, ibabalik po yan sa kanila. Yung iba po pero hindi po yung solid Dabarkads. Pero at least po, lalaban sila. Hindi katulad ngayon na talagang tuloy-tuloy yung pagkalugi nila. O, di ba? Tuloy-tuloy yung pag-alis ng mga tao sa kanila. Biruin nyo po, nakuha nila yung YouTube channel, Paulit-ulit na lang po natin. Paulit-ulit na lang po natin sinasabi dito, di ba? Nakuha po nila yung YouTube channel na Itbulaga. 5 million subscriber po yun mahigit. Pero ang nanonood lang sa kanila, pag ginagamit po nila yun, 1,000 lang po mahigit. Di ba? Layo po. Doon pa lang makikita nyo ng mga tagapanood. Ayaw nga po talaga ng mga audience. Di kung pag nagpalit po sila, sureball po yan mga tagapanood. Maniwala man po kayo sa hindi. Mangyayari po talaga na aangat po yan sila at marami pong manunood yan sa kanila pag nagpalit po sila ng pangalan. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na ito at yung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag din po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.